Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, ayan, interview from, another interview naman tayo kasi nga, sunod-sunod yung mga nagtatapos sa atin dito sa ating caregiver training course. So ayan, kaya sunod-sunod yung ating mga kwentong ICSA ngayong araw. So ayan, welcome po dito sa ating live update. Kasama niyo muli Ms. Lynn at saka isa sa mga sisante rin natin nagtatapos ngayong araw. Pwede ba tayong magpakilala sa ating manonood, ma'am? Hi, my name is Juliana Pisken. Ilang taon na tayo dito sa Kuwait? I'm staying in Kuwait for around 8 years. Matagal din. Kamusta naman ang pagiging buhay OFW dito sa Kuwait? Mahirap kasi mahirap siya kasi yung pagtatrabaho at saka pag-aaral mo at the same time nag-aaral ka. Hindi talaga madali sa umpisa. Lahat binabalance mo talaga yon. Kamusta naman yung buhay na pagiging OFW for 8 years dito sa Kuwait before ka nag-aral? Challenging siya. Mabait sila. Mabait yung amo ko. Mabait sila. Tapos iniintindi nila lagi yung ako. Yung pagiging OFW. Ayun. Tapos eto, paano mo nahanap itong si ICSA? Ay, nahanap ko to ICSA before COVID. Gusto ko talaga siyang Gusto mo talaga mag-aral. Kasi I want to improve my knowledge. That's good. Kasi yung ina-applyan ko talaga dito. Target mo talaga na trabaho is caregiver. Yeah. Ayun. Eto, yun nga, isa sa mga nag-push sa'yo talaga na mag-aral dito sa caregiver is yun, plano mo na talaga na magtrabaho. Yun talaga. Next step ko talaga. Yun naman talaga yung mga purpose ng mga estudyante natin. Gusto nila ng certifications, same time proper training. So, ayan, kamusta naman yung first day? Kasi nga, nasanay ka lang na trabaho, bahay, yun. Kamusta yung first naman? day ko, exciting. Exciting siya. Tapos yung naging teacher ko, siya, enjoyable. Wala namang hindi ka naman kinakabahan. Yun lang mag-demonstrate about Kasi nga, yun naman talaga. Sa practical, kasi nga itong course ng caregiver practical training is, tinitrain talaga yung mga estudyante na i-demonstrate at gawin properly kung ano ba yung, like for example, paggawa ng BP, bandage, blood, glucose checking, ayun. Tapos yung ko talaga, yung memorable ko talaga yung blood pressure. Blood pressure. Kasi kailangan maano yung tenga mo na i-learn mo talaga siya. Kasi ngayon, uso naman yung digital actually. Pero iba pa rin kung alam mo yung manual. Manual is good. Kaya compared mo sa digital. Kasi minsan, lobat pala yung battery, tapos mali pala yung reading ng blood pressure. Iba pa rin kapag alam mo yung manual. Yes. Kamusta naman yung natutunan mo sa course? Ano yung pinaka-helpful sa tingin mo? Ang pinaka-helpful talaga sa akin, yung blood pressure talaga. Yun talaga yung pinaka-importante. Yun talaga pinaka-importante sa CPD. Sa caregiver na course. Kasi nga yung pinaka-vital sign talaga ng pasyente. Kasi alamin mo talaga kung maayos ba siya. Kasi yun talaga kahit yung mga nurses at doctors, yun yung unang tinitingnan. Kung high blood ba siya or anemic or So, ayun. Kamusta naman yung instructor niyo sa klase? Kasi isa rin yun sa mga tatanungin ng mga sisante natin na hindi pa nag-e-enroll. Kamusta naman kayo yung pag-aaral? Yung pag-aaral ko, sa instructor mo? Sa instructor ko pala, mabait siya, strict siya about sa pag-aaral. Pero yung mag-instruct, sobrang enjoyable at saka yung ina-explain niya talaga, inintindi niya talaga yung ng mga estudyante. Gusto niya kasi yung mga estudyante na malalaman talaga niya lahat. Kasi importante naman talaga yun. Kasi nga sa caregiver, dapat alam mo dapat yung gagawin mo. Kasi nga, as a caregiver, awak mo yung yung kalusugan ng pasyente. So dapat talaga with with care and right knowledge, kumbaga, and skills. So ayun. Ano naman yung mensahe mo kay Sir Mark Kevin? For sure na pinapanood niya yan kasi lahat ng mga testimonial na mga estudyante niya. Sir, thank you for everything. Naiiyak talaga ako. Huwag ka lang niya. Okay lang yan. It's a tears actually of looking back sa mga pinagdaanan. At the same time,
joy din. Kasi Oo. nga, natapos yung course. Iba yung fulfill. Sige na, go Thank na. you, sir, for teaching us, for being a good instructor, na gusto mo talaga yung estudyante. Mhm. Na, Okay lang. na gusto mong matutunan talaga yung estudyante. Thank you, sir, for being nice and being a good instructor for us. Ang masasabi ko lang, continue your being nice and kind to everyone and to also the students na na ginagawa mo talaga lahat para ma-improve kami, na ina-explain mo talaga na meron kaming matutunan. Thank you, sir. With the teary eye. Kasi nga, syempre, your instructor din will feel it na yung, yung ginagawa niya pala is affecting their student in, improving themselves na from here, dito na, natapos yung training, at saka, yun, iba yung feeling. Kasi, as an instructor, to see your student na nag-i-improve, nagkaroon ng mga panibagong learnings. So, ayun, maraming salamat din on behalf of Mr. Mark Kevin. For sure, kasi nga iba rin yung feeling talaga. Oo, iba rin yung feeling na nakikita mo yung mga estudyante mo na na-appreciate yung ginagawa mo, na natutunan nila, may natutunan sila during the class. Ayun. So, and then, sa mga kapwa mo, mga estudyante na natira ngayon, sa mga kapwa mo pala, mga classmates, yun, na ongoing pa lang sa pag-aaral. Ang masasabi ko lang sa kanila, mag-focus lang kayo sa goal nyo. Enjoy yourself, na ma-improve talaga kung ano kayo. Na gusto nyo sa pag-aaral at sa mga goal nyo na gusto nyo makuha. So, yun. Yan kasi nga, as a graduate or alumni din na mga klase nila, actually, you are giving them, motivation, encouragement na, tapos na siya, nakaya niya, natapusin niya yung course niya. Actually, kaya ginagawa rin yung kwentong ICSA is also to give them, inspiration, na, nakaya niya, na pinagsabay yung trabaho, habang nagtatrabaho dito abroad, and then, natapos nila yung course. Yun. And then, sa mga kapwa mo dati, na tulad mo, nagdanood lang sa Facebook, nagbabrowse, pero gusto mag-aral pero hindi pa hindi pa sila nagti-take step na mag-enroll at saka magbalik-aral. I truly recommend ICSA. This is nice school, and being gusto na lang talaga na talaga yung anong gusto nyo sa yung goal. I recommend ICSA kasi siya the best na school talaga dito sa Kuwait. Thank you rin, Ma'am, Julian, for, trusting us sa ICSA. Kasi nga, yung tiwala nyo is our motivation din na patuloy na mag-motivate sa mga kapwa natin OFWs na mag-invest sa pag-aaral, mag-invest sa skills, kung gusto ng pagbabago sa kanilang buhay at na makamit yung opportunities na gusto nila in the future. Yes. So praying sa next na journey mo, next achievement naman, Thank you. na sa list natin, na yung i-achieve natin. So looking forward to that. And God bless. Thank you sa so much. sa susunod na plano sa buhay. Thank you. So yun, maraming salamat. And kasama niyo muli dito sa ICSA. And yan, we are looking forward naman sa ating mga newly graduates at sa mga for more information ng courses natin, message lang dito sa ating comment box below. Di kaya mag-message dito sa ating WhatsApp number +66599302850. So yan po, maraming salamat and God bless you everyone.